Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? No, sana lahat po tayo ay maayos ang kalagayan. At syempre, Mayo na. It's the month of May. And elections is just around the corner. So, siguro yung mga paalala natin pagdating sa election day, i-reserve natin for our next report. But then, syempre, nais ko na rin samantalayin ng pagkakataon upang batiin po tayong lahat ng isang Happy Labor Day. At syempre, sa araw na ito ay commemorate natin ang ating mga manggagawa na talagang ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una syempre ang aking mainit na pagbati sa ating BSA Lupong Tagapamayapa na kamakailan ay tinanghal bilang top 6 or rank 6 sa buong lungsod ng Pasig. Out of 30 barangays ay nag-rank number 6 tayo in terms of efficiency and functionality ng Lupong Tagapamayapa. So ginanap ang awarding ceremony sa Crown Plaza at isang magandang indikasyon po ito ng ating pagprogreso at pag-improve ng performance ng ating katarungang pambarangay dito sa Barangay San Antonio. So sa mga nagtatanong, ano ba ang Lupong Tagapamayapa? So ang Lupong Tagapamayapa ay ang barangay justice system. Lahat yan, bawat all 42,000 barangays sa ating bansa ay merong Lupong Tagapamayapa at isa sa mga pangunahing tungkulin yan ng punong barangay. So sa Lupong Tagapamayapa, ang pangunahing objektibo dito is mediation. Ipagbati ang dalawang partido na hindi nagkakaintindihan. So yung mga iba may misconception na ang lupon ay yung tagapaghatol or berdugo. Hindi po kami ganun. So kung pupunta kayo sa aming tanggapan at sasabihin ay hatulan natin ito, mali siya, hindi po ganun. Nagwo-work ang Lupong Tagapamayapa. Bagamat ang Lupong Tagapamayapa ay tumatanggap ng iba't ibang mga reklamo, ang ating pangunahing layunin ay ipagkasundo, ipagbati, at ipagkaayos ang dalawang partido. So for any mediation concerns, tumungo lamang kayo sa tanggapan ng Lupong Tagapamayapa. Dito po yan sa ating barangay hall. So may proseso naman po yan ng pag-file ng inyong complaint at syempre iimbitahan natin ang dalawang panig para makapag-usap at syempre tungkulin po ng aming tanggapan na ipagkaayos kayo. So again, ang aking pagpapasalamat sa DILG at gayon din sa Liga ng mga Barangay ng Pasig City sa inyong patuloy na guidance sa amin, sa all 30 barangays ay inyong ginagabayan pagdating sa functionality ng mga Lupong Tagapamayapa. Syempre ang aking pagbati at pagpapasalamat na rin sa ating Lupon members, of course led by our barangay secretary na si Secretary Nixon Alferez. At muli, ang aking pagbati ng congratulations sa BSA Lupong Tagapamayapa at gayon din sa lahat ng mga awardees sa Lupong Tagapamayapa Incentive Awards. At ang Barangay San Antonio ay nakiisa din po sa pagdiriwang ng National Solo Parents Week. So ang Solo Parents Week ay ginanap noong April 21 to April 26 at ito po ay may theme na solo parent na rehistrado sa gobyerno tiyak na suportado. So syempre bilang paggunita ng National Solo Parents Week, ang Barangay San Antonio ay nagkaroon ng initiative na magsagawa ng isang seminar workshop patungkol sa mga karapatan at benepisyo ng mga solo parents. At syempre, ito po ay pinangunahan ng ating ni Miss She, ang ating solo parent focal person dito po sa Pasig City. So nakakatuwa po, nakita natin ng engagement
ng ating mga solo parents, yung mga nag-attend ng ating workshop. Syempre, nagkaroon ng Q&A, no? Pagdating sa mga iba't ibang mga benepisyo, classification, lalo na, yun ang isa na merong confusion kung anong classification nila bilang solo parents. So, syempre, no, patuloy po tayong naghihikayat sa ating mga kabarangay na solo parents na hindi pa ho rehistrado, no? Sana po magparehistro na po tayo dito sa ating tanggapan, sa ating barangay hall. Dahil sabi nga nila, no, lalo na yung ibang nakakausap natin, no, ang isa sa mga pangunahin nilang gusto, no, pagka-rehistradong solo parent ay yung additional na leave of absence sa work, no? Malaking bagay daw ho ito, syempre, lalo na pag kailangan nila ang extra time, no, kasama ang kanilang mga anak. So, again, ang aking pagpapasalamat sa ating naging facilitator, of course, sa Pasig City, sa patuloy na suporta pagdating sa ating mga advokasya para sa mga solo parents, at gayon din sa ating tanggapan ng solo parents ng Barangay San Antonio, led by Kagawad Pauline Blando. At syempre, naging patok din po ang ating mga monthly sustainable programs dito po sa Barangay San Antonio. So syempre, unang-una dyan ang ating BSA Pray and Play program, ang ating monthly youth camp na ngayon ay may bago ng schedule every last Thursday of the month. At ito po ay ginaganap ng 1 p.m. no? Dito po sa ating barangay hall. So, syempre, ang ating mga bata, no? Mga batang San Antonio ay since bakasyon, no? Bago pa man mag-alauna, bago pa mag-call time, ay naandito na sa ating barangay hall. No? That excited na rin sila na mag-join sa Pray and Play. At siguro parang nakaganda pa nga, no? Itong ating bagong schedule, napansin natin. Dati kasi Sabado, dahil iniisip nga natin weekend, 'di ba? Pero siguro mas gusto nila na medyo hapon na, at yung oras ng laro nila yan yung hapon ng weekday, no, after school. So kung matapos man ang bakasyon, no, palagay ko, no, ganito pa rin muna ang ating mga magiging schedule ng ating Pray and Play program. So again, ang aking pagpapasalamat din sa ating collaborators, ang ating mga pastors mula sa Bagong Ilog Christian Fellowship na talagang nakakatulong natin pagdating sa values formation, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, no, sa ating mga batang San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga attendees, no, ang dami natin, no, nitong nakaraang linggo, no. Maraming salamat sa inyo, of course, sa BICF. Thank you for always partnering and collaborating with Barangay San Antonio. Of course, sa ating BSA workforce at sa ating Barangay Badak led by Kagawad Cynthia Milo. At syempre, naging patok din po ang ating monthly Basura to Ayuda program, no, na higit kumulang 500 kilos of recyclable waste ang ating nakolekta. At nakakatuwa, no, na bukod sa ating mga commercial stakeholders, no, dumarami ngayon ang participation ng ating mga residential stakeholders, mismo ang ating mga kabarangay at mga residents. So maaga pa lang, no, pansin ko nga, maaga pa lang ay marami na, no, gabundok na ang ating koleksyon, no. Dumating ako doon siguro mga 9 a.m. at napuno na yung pick-up po natin, no, para maghakot na ng mga recyclable waste dito sa ating barangay hall. So nabanggit ko na ang ating mga commercial stakeholders. Nais ko lamang din syempre magbigay ng special shout-out sa MCC Finance, no, isa sa ating mga stakeholders dito sa Barangay San Antonio, na kamakailan, no, last Friday ay nagdala ng kanilang mga nakolektang recyclable waste, no, mula sa kanilang opisina, at formal pong tinurn over sa inyong lingkod dito po sa ating barangay hall. So sabi nga nila, naglinis lamang sila ng kanilang opisina, no? At ang dami na nilang nakita ng mga recyclable waste na alam naman nila na makakatulong sa ating Basura to Ayuda initiative. So again, ang aking patuloy na paghikayat sa ating mga constituents, no, both our residents and our commercial stakeholders, na
patuloy po nating suportahan itong ating Bayanihan Waste Management Program dito po sa Barangay San Antonio. No, hindi man limitado sa Basura to Ayuda Day, no? Kahit naman ibang araw, no, maaari po kayo makipag-ugnayan sa amin kung meron man kayong nakolekta diyan na mga recyclable waste sa inyong opisina, sa inyong tahanan, at pwede rin naman nating pick upin, no, kung kailangan naman pong kunin, or kung gusto niyo rin personal na ihatid dito sa Barangay Hall ay pwede rin naman po. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga constituents, sa mga nakikiisa, no, patuloy na nakikiisa, and of course sa ating barangay workforce at sa ating Committee on Clean and Green led by Kagawad Justin Galang. At syempre, ang buwan po ng Abril ay ang ating pagdiriwang din po, no, ng Earth Day, no? So syempre ang Barangay San Antonio ay hindi nagpapahuli, no, pagdating sa mga programa natin, mga activities natin, lalong-lalo na pagbibigay ng pagpapahalaga sa ating kalikasan. So dito sa Barangay San Antonio, nagkaroon tayo ng simple celebration ng to commemorate Earth Day, and this is in collaboration with the Pasig City LGU, na kung saan tayo po ay nagkaroon ng simpleng planting activity, no, dito po sa may Ortigas Center, at nagkaroon din ng ceremonial na unveiling ng marker ng pagbibigay ng pagpapahalaga sa Earth Day. Syempre nakasama natin, no, dito sa activity na ito si Konsehal Kiko Rusya, na siyang co-chair sa Environmental Protection ng Pasig City Council. Syempre si Sir Allen Angeles, no, ng Pasig Sendro at ng Solid Waste Management Office ng Lungsod ng Pasig. Syempre yung mga staff ng SWAMO at ng Sendro ay naandun din, at iba't ibang mga volunteer groups na nagtulong-tulong upang i-commemorate natin, no, ang Earth Day dito po sa lungsod ng Pasig. Syempre kasama ko din po, no, ang ating mga barangay personnel. Syempre si Kagawad Justin Galang, na siya ang committee co-chair natin sa Environmental Protection dito sa Barangay San Antonio. So again, ako ay nagpapasalamat sa Pasig City LGU, no, for choosing Barangay San Antonio as our official location sa ating pagdiriwang at paggunita ng Earth Day sa lungsod ng Pasig. At syempre bilang follow-up din, no, sa ating pag-commemorate ng Earth Day, no, a few days after nagkaroon naman tayo ng cleanup drive dito naman po sa may Lanuza Creek. Syempre bumaba ang ating mga personnel mula sa Pasig Sendro. Syempre katulong ang ating BSA Clean and Green Committee. So bumaba sila sa Lanuza Creek through Escriba Drive, no, at doon ay nag-conduct tayo ng simpleng cleanup drive activity, no, sa Lanuza Creek. So again, maraming salamat sa Pasig Sendro, at syempre patuloy po kaming nananawagan sa ating mga kabarangay, no, na patuloy po tayong makipagtulungan, no, o magtulungan nang sa ganon ay mapanatili natin ang kalinisan at kaayusan dito sa ating komunidad. So again, maraming salamat Pasig Sendro and sa ating BSA Clean and Green. At syempre ang aming pagpapasalamat din po sa DENR na kamakailan ay nagsagawa ng isang seminar and workshop dito po sa ating barangay, na kung saan tinalakay ang iba't ibang mga nakapaloob sa Republic Act 9003 or ang Ecological Waste Management Act ng Republika ng Pilipinas. So again, no, bahagi ito ng programa ng DENR na Dalaw Turo, na kung saan sila ay umiikot sa iba't ibang mga komunidad, mga barangay, upang mas lalo pang spread, no, ang advokasya ng pag-aalaga sa ating kalikasan. So syempre, no, dinaluhan ito ng ating BSA workforce, no, various employees natin sa ating barangay, mga ilang residente po natin. At nakakatuwa, no, dahil sa naging talakayan ay mas nabigyan tayo ng linaw, no, pagdating sa mga objektibo natin
no, sa mga programa natin pagdating sa kalikasan. Sabi ko nga, mas lalo nating naintindihan ang ating ang importansya ng ating Basura to Ayuda program, yung mga weekly cleanup drive na ginagawa natin. Lahat pala to, no, ay sinusuportahan ang RA 9003. So again, ang aking patuloy na pag-anyaya, pananawagan rin po muli sa ating mga kabarangay, no, sana hindi lamang dahil Earth Day, no, ay medyo conscious tayo na magtulungan, no, para maging malinis ang ating kapaligiran. Sana hindi lamang po maging limitado ito during Earth Day at maging all year round, no, na habit natin na talagang pangalagaan natin ang kalikasan. So again, maraming salamat sa DNR sa inyong patuloy na suporta, no, sa Barangay San Antonio at gayon din sa ating BSA workforce. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at pakikiisa sa ating mga environmental efforts dito sa ating barangay. And of course, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga happening, no? Mga happening natin dito sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, ang ating barangay council, ang ating SK council. Maraming salamat. Of course, sa ating social media team, maraming salamat po sa inyo. At syempre, no, sa ating mga benefactors, donors, mga collaborators natin. Maraming salamat for continuing to partner with BSA sa iba't ibang mga activities. And of course, most importantly, sa ating mga mahal na constituents, mga kabarangay natin, mga netizens natin, maraming salamat po sa inyong trust and support, no, for our barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy po tayong magdasal, no, ang ating pananampalataya, no, wag nating kakalimutan. At syempre, no, dahil sa mainit na klima, no, wag nating kakalimutan ng hydrate, no, mag-hydrate po tayo, no, baka mamaya ay madagdagan pa tayo ng sakit, no, dahil sa tindi ng klima ngayon. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always, and may God bless us all. Thank you.